Shai Gilgeous-Alexander gumawa ng kasaysayan sa NBA laban sa Kings. Houston Rockets mas naging malinaw na banta sa West. Draymond Green may natutunan sa pagkatalo sa Heat. Ito raw ang pinakamalaking laro ng Warriors sa taon ayon kay Kerr. Dapat manalo sa New Orleans Pelicans sa Sabado. Itong araw, hinarap ng Oklahoma City Thunder ang Sacramento Kings sa California. Si Shai Gilgeous-Alexander ay nagtala ng 32 puntos, 7 rebound at 5 assist habang may shooting na 10 sa 23 mula sa field at 3 sa 6 from 3-point range sa loob ng 33 minutong paglalaro. Bukod sa panalo, gumawa rin ng kasaysayan sa NBA ang All-Star Guard. Ayon sa NBA, si SGA ngayon ay may ikalimang pinakamahabang sunod-sunod na laro na may 20 puntos sa isang season. Nasa gitna si Gilgeous-Alexander ng isang kahangahangang season na may average na 32.8 points, 5.1 rebounds, 6.3 assists, and 1.7 steals per contest while shooting 52.1% from the field and 37.2% from the 3-point range in 69 games. Ayon naman sa Real Sports, si Shai Gilgeous-Alexander ay may 45 laro na may 30 puntos sa 3 magkasunod na season. Ang tanging ibang players na nakagawa nito ay sina Wilt Chamberlain at Michael Jordan. Sa panalong ito, umangat ang Thunder sa 6-2 sa loob ng 72 laro, dahilan upang manatili sila sa unang pwesto sa Western Conference. Nasa gitna rin sila ng 7 sunod na panalo at 9 na panalo sa kanilang huling 10 laro. Matapos talunin ang Sacramento, babalik ang OKC Thunder sa kanilang home court sa Oklahoma City upang harapin ang Memphis Grizzlies sa Biyernes. Si Gilgeous-Alexander ay nasa kanyang ikapitong season sa NBA. Sa sumunod na balita naman, ang Houston Rockets ay pigilan ang pagsisikap ng Atlanta Hawks sa ika-4 na yugto at nanalo na may kalamangan na 7 puntos nitong araw. Si Jalen Green ay nagtala ng 32 puntos at isang double-double habang si Fred VanVleet ay nagdagdag ng 21 punto. Nagdagdag si Green ng 11 rebounds at paulit-ulit na naghatid ng mahahalagang puntos ng kailangan ito ng Rockets. Si Terrence Mann mula sa bench ng Hawks ay umiskor ng 8 puntos sa isang malaking run na nagbukas ng huling yugto at nagbawas ng 25 kalamangan ng Rockets. Gayunpaman, nagpakitang gilas si Green sa pamamagitan ng 2 mahahalagang baskets upang patatagin ang kanilang kalamangan. Nagdagdag si Jabari Smith Jr. ng 17 puntos kabilang ang 2 3-pointers na nagpalawak ng kalamangan sa 11 bago muling sumugod ang Hawks. Nag-shoot si Dyson Daniels ng 2 3-pointers na nagbawas ng agwat sa 3 puntos. Ngunit tinapos ni VanVleet ang laban sa pamamagitan ng 4 na sunod na free throws. Nagtala siya ng 8 puntos sa 8 puntos sa free throw line. Nag-ambag si Tari Eason ng 10 puntos at 14 na rebounds habang si Alperen Sengun ay nagtala ng 18 puntos, 9 na rebounds at 5 assists para sa Rockets na nanalo sa 10 sa kanilang huling 11 laro. Samantala, si Trae Young, Onyeka Okongwu at Daniels ay may double-doubles para sa Hawks. Ang rookie na si Zachary Risacher ay nagtala ng 18 na puntos habang si Mann ay umiskor ng 12 sa kanyang 16 na puntos sa ika-4 na quarter. Nabura ng Hawks ang kanilang maagang pagkakaiwan sa pamamagitan ng isang run kung saan nagtala si Risacher ng 8 puntos na nagbigay sa kanila ng 7 kalamangan sa gitna ng first quarter. Ngunit ibinalik ni Green sa Rockets ang kontrol sa laro sa pamamagitan ng isang dunk na nagtapos sa run ng Atlanta. Tinapos niya rin ang quarter na may isang steal at isang 3-point play na nagbigay sa Houston ng 7 kalamangan papasok sa ikalawang quarter. Pinalawak ng Rockets ang kanilang kalamangan sa 20 puntos maaga sa ikalawang quarter sa pamamagitan ng isang run na pinasimula ng isang 3-pointers mula kay VanVleet at isang 3-point play mula kay Sengun. Nagdagdag sina Steven Adams at Eason ng second chance baskets bago sumiklab si Young na nagbigay buhay sa Hawks at nagbawas ng agwat sa 12 puntos sa pamamagitan ng 3 3-pointers, isang driving layup at isang assist. Nagdagdag pa si Young ng isa pang assist at 2 free throws bago natapos ang half, ngunit nanatili ang Rockets sa unahan na may kalamangan na 17 puntos. Nagawang gawing 13 puntos ng Rockets ang 9 na turnovers ng Atlanta at nakakuha sila ng ika-22 chance puntos mula sa 11 offensive rebounds sa unang kalahati ng laro. At sa huli kinuha ng Rockets ang araw sa isang madikit na panalo.
Sa kabilang balita, nitong Miyerkules ng araw, hindi naglaro ang Miami Heat na parang isang team na may isang panalo lamang sa kanilang huling 11 laro. Sa halip, sinira ng Heat ang inaasahang pagbabalik ni Jimmy Butler sa South Beach sa pamamagitan ng pagtama ng 17 3-pointers tungo sa isang malaking panalo laban sa Golden State Warriors sa Kaseya Center. Ngunit tulad ng sinabi ni Draymond Green pagkatapos ng laro, hindi ito isang bagong pangyayari para sa Golden State. Dahil sa kanilang dekadang dominasyon sa NBA, nakasanayan na ng Warriors na makuha ang pinakamalakas na laro mula sa kanilang mga kalaban sa bawat laban. Lalo itong totoo para sa Heat na may dagdag na motibasyon sa unang laro ni Butler pabalik sa Miami matapos ang kanilang matinding paghihiwalay ngayong season. Kailangan naming siguraduhin na nilalapitan namin ang bawat laro na parang laban ito sa pinakamalakas na team sa NBA dahil nagiging ganoon ang mga kalaban namin tuwing kami ang kaharap nila, sabi ni Green sa mga reporter pagkatapos ng laban. Nagiging sobrang husay nila, nakakabaliw, pero ganun talaga sa NBA. Lahat ng team ay may talento, kaya kahit panalo o talo ang record nila, kaya kanilang talunin sa kahit anong araw. Kailangan naming malaman kung paano manalo sa ganitong mga laban. Sa natitirang 10 laro sa regular season, maraming teams pa ang nasa schedule ng Warriors na wala na sa labanan para sa playoffs, ngunit gustong sirain ang tsansa ng Golden State sa postseason. Kasama rito ang laban sa Sabado laban sa ika-14 sa Western Conference na New Orleans Pelicans, kung saan umaasa ang Warriors na magiging malusog si Steph Curry upang makalaro. Mayroon din silang 2 laro kontra sa ika-13 sa Western Conference na San Antonio Spurs at isa pang laban sa ika-12 sa Western na Portland Trail Blazers sa mga susunod na linggo. Habang leading lang ng kalahating laro ang Los Angeles Clippers sa kanila para sa ika-6 na pwesto sa Western Conference nitong Miyerkules, hindi maaaring magpatalo ang Golden State sa mga team na may talo pang record kung gusto nilang makaiwas sa NBA Play-In Tournament. Speaking of Warriors, ang Golden State ay kasalukuyang nasa 2 sunod na pagkatalo matapos matalo ng malaki noong linggo laban sa Atlanta Hawks at muli nitong Miyerkules ng araw kontra sa Miami Heat. Maraming maaaring dahilan sa kanilang mga pagkatalo, kabilang ang pagkawala ni Steph Curry dahil sa pelvic contusion. Ngunit ayon kay Warriors head coach Steve Kerr, wala nang oras para sa awa sa sarili, lalo na't ang pinakamahalagang laro ng kanilang season ay paparating, ang laban kontra sa New Orleans Pelicans sa Sabado. Ang pinakamalaking laro ng taon para sa amin, sabi ni Kerr. 2 sunod na talo kami. Napakahinang mga laro, panahon na para bumawi. Ganun ang ginagawa ng magagaling na team at kumpiyansa akong magagawa namin iyon. Kasalukuyang nasa ika-6 na pwesto sa Western Conference ang Warriors, ngunit bahagya lang papalapit na ang Los Angeles Clippers mula sa ika-7 pwesto at ang ika-6 na pwesto ang huling garantisadong slot sa playoffs. Dahil dito, nagiging mas kapanapanabik ang laban sa pagitan ng Warriors at Pelicans kaysa inaakala ng marami. 3 beses nang nagharap ang Pelicans at Warriors ngayong season at ito na ang kanilang huling laban. Napanalunan ng Warriors ang unang 3 laro kaya maraming umaasa na makukumpleto nila ang sweep sa panahong pinakakailangan nila ito. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?